David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 311. Nakikita ko, nagmamadaling umalis si Joe Jigan, at tiyak na pumunta siya sa auction. Ang ganitong uri ng pambihirang libong taong gulang na Snow Lotus, tiyak na maraming taong mag-aagawan dito. Biglang natauhan si Hizigang, alam niya kung bakit hindi nagnegosyo si Joe Jigan, at nagmamadaling umalis. Pagkatapos ay pupunta tayo sa auction para makita ito. Agad na natuwa ang puso ni David, kung makukuha niya ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus, ang kanyang lakas ay maaaring tumaas ng mabilis. Tumango si Hizigang at inakay si David at ang iba pa diretso sa auction. Ang auction ay nasa labas ng Yuncheng City, isang hugis simboryo na gusali na may lasa ng sinaunang Roma. Sa oras na ito, sa labas ng auction, siksikan ang mga mamahaling sasakyan, na kadalasang hindi nakikita. Mukhang maraming tao ang nagmamadali sa Millennium Snow Lotus. Naglalakad papunta sa pinto, tila pamilyar ang staff kay Hizigang, at agad na kinuha ang plate number, at pagkatapos ay magalang na sinabi, Mr. He, sa pagkakataong ito ang deposito ay kailangang bayaran ng 100 milyon. Magkano? Nagulat si Hizigang, hindi ba kadalasan 10 milyon lang? Bakit bigla kang humihingi ng deposito na 100 milyon? Sir! Siya, espesyal ang sitwasyon ngayon. Dapat alam mo rin na may 1,000 taong gulang na Snow Lotus na isusubasta, kaya tinaasan ang deposito sa subasta para maiwasan ang mga malisyosong auction. Maingat na nagpaliwanag ang staff. Medyo pangit ang mukha ni Hizigang, kasi wala siyang 100 milyon. Ako na magbabayad. Nakita ni David na maaaring walang gaanong pera si Hizigang, kaya nagkusa siyang tumayo at magsalita. Pagkatapos magbayad ni David ng deposito na 100 milyon, nakakuha siya ng plate number, at ilang tao ang inilagay sa auction site. Ang dating hindi sikat at walang laman na eksena sa auction ay puno na ngayon ng mga tao. Maraming mga boss ng Yuncheng ang naroon. Sa front row, nandoon nga si Joe Jichen, nakikipag-chat sa mga tao sa mahinang boses. Nang makita si Hizigang at ang iba pa na papalapit, si Joe Jigan ay natigilan saglit, ngunit pagkatapos ay bahagyang ngumiti at tumango bilang pagbati. Si David at ang iba ay nakahanap ng kanilang mga upuan at umupo, tahimik na naghihintay na lumitaw ang Millennium Snow Lotus. Sa simula, ang mga ito ay ilan lamang sa mga karaniwang halamang gamot, hindi gaanong mga tao ang interesado, at marami sa kanila ang hindi kinukunan, at ang mga taong ito ay dumating para sa 1,000 taong gulang na Snow Lotus. Kuya David, natatakot ako na maging mahirap ang kompetisyon sa pagkakataong ito. Kung gusto mo itong 1,000 taong gulang na Snow Lotus, nasa isip mo ba ang tamang presyo? Tanong ni Hizigang kay David sa mahinang boses. Umiling si David, gaano karaming pera ang kukunin ko? Nang marinig ito ni Hizigang, wala siyang sinabi. Ate Sonia, anong ginagawa ng boyfriend mo? Magkano ang pera mo? Hindi mo naman binibigay lahat, di ba? Si Gu Yufei ay napaka-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni David ngayon. Kung titingnan ang paraan ng paggastos ni David, tila 10 milyon, daan-daang milyon ang wala sa kanyang paningin, tulad ng paggastos ng pera ng ibang tao. Hindi niya hihingi ng pera ko, akala mo ba talaga kumakain siya ng malambot na kanin? Bahagyang ngumiti si Sonia, nakatingin kay David na may paghanga sa kanyang mga mata. Nakita ni Sonia na mas kaakit-akit si David kaysa sa kanya. Ang kakaibang pag-uugali ni David ay lubhang nagpabighani sa kanya. Di nagtagal, pagkatapos ng ilang pag-ikot ng mga auction, ang host ay naglabas ng isang malaking bote ng salamin na may halamang Snow Lotus na babad sa alak. Lahat, ito ang bituin ng 1,000 taong gulang na Snow Lotus ngayon. Dapat mong malaman na matagal na tayong hindi nakakakita ng Snow Lotus sa Yuncheng. Ang ganitong uri ng bagay ay napakahirap pumili, kaya mas kakaunti ang mga tao na pumili nito. Ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus na ito ay si Shannon pa rin na ginamit ito mismo sa paggawa ng panggamot na alak, at natuklasan namin ito.
Ipinakilala ng host ang pinagmulan ng 1,000 taong gulang na Snow Lotus, ngunit marami ng ingay sa ibaba. Damn! What the hell? Hindi ba ito kasinungalingan? Niloko niya tayo, isa pala itong Snow Lotus na gumagawa ng alak. Maaari bang tumagal ng 1,000 taon ang Snow Lotus na ito? Hindi ko akalain na 100 taon na ang nakalipas. Lahat kayo ay sinungaling. Anong klaseng auction, at deposito na 100 milyon, anong klaseng bagay? Nang makita ang Snow Lotus na ito, lahat ay mukhang bigo at sumigaw. Kabanata 312. Sa oras na ito, tanging mga mata ni David ang nagniningning, at ang kanyang puso ay nasa sabik. Kahit na basang-basa sa alak ang Snow Lotus, ramdam pa rin niya ang umaalo na aura sa Snow Lotus habang patuloy itong dumadaloy. Bagamat mukhang maliit ang Snow Lotus na ito, at nababad ito sa alak sa hindi malamang na tagal ng panahon, nawala ang orihinal nitong kinang, ngunit hindi nito napigilan si David na magustuhan ito. Dahil hindi alam ng mga taong ito ang mga kalakal, natakot si David na makita niya ang mga ito ngayon. Hindi natinag ang host sa panunumbat ng mga tao, at ngumiti pa rin, ang panimulang presyo ng ating 1,000 taong gulang na Snow Lotus ay 100 milyon, at ang bawat pagtaas ay hindi maaaring mas mababa sa 10 milyon, at ang pinakamataas na bidder ang mananalo, at ang magsisimula na ang auction. Ngayon, hindi itinaas ni David ang kanyang mga baraha upang i-bid kaagad ang presyo, ngunit naghintay ng ilang sandali at pinanood ang mga reaksyon ng mga tao sa paligid niya. Ngunit nang itaas ni David ang kanyang mga card para mag-bid, biglang itinaas ni Joji Chen ang kanyang mga card sa harapan, mag-aalok ako ng 100 milyon. Nang makitang itinaas ni Joji Chen ang kanyang placard, agad na nagsimulang magsalita ang mga tao sa paligid niya. Talagang nag-alok si Elder Joe. Baka nagkakamali tayo. Maraming pera si Tong Grentang para makabili ng ganyang bagay sa halagang 100 milyon. Sandali lang, may plano si Joji Chen, pero hindi lang siya magbibid. Ibinaling ng lahat ang atensyon kay Joji Chen, at pagkatapos magbid si Joji Chen, dahan-dahan siyang bumangon at sinulyapan ang lahat, ang Snow Lotus na ito ay talagang masama ang hugis. At hindi man lang ito 1,000 taon, ngunit mayroon pa ring daan-daan ng mga taong gulang. Dahil ang Snow Lotus na ito ay nakatakdang pumunta sa ating Yuncheng, hindi natin ito maaaring hayaang dumaloy. Kung ito ay kumalat, hindi ba nito masisira ang reputasyon ng ating kapital ng gamot, kaya't nagbid ako na tanggalin ito, at hindi mo ito gusto. Ninakawan ako. Nakinig ang lahat sa mga salita ni Joe Jigan. Bagamat hindi maraming tao ang naniniwala dito, nilinaw ni Joe Jigan na hindi niya ito maaalis sa kanya. Natatakot ako na walang maglalakas loob na magbid. Pagkatapos magsalita ni Joe Jigan, umupo siya, at binigyan ng masamang tingin ng host si Joe Jigan, ngunit hindi siya nang ahas na magalit. Tumingin lang siya sa lahat at sinabing, may nagbibid pa ba? Talagang sulit ang Snow Lotus na ito. Ang host ay desperadong hinimok ang iba na magbid para mas kumita ang auction, ngunit anuman ang sinabi ng host, walang nang ahas na magbid. Sa isang walang magawang ekspresyon sa mukha ng host, ang host ay makakalakad lamang pabalik sa kanyang posisyon at kunin ang martilyo para itumba ito. 110 milyon. Akmang hahampasin na ng host ang martilyo, biglang itinaas ni David ang karatula. May masayang ekspresyon sa mukha ng host, nagmamadali siyang tumingin kay David, at ang mga mata ng lahat ay napalingon din kay David. Lalo pang sumimangot si Joe Jigan, at malamig na tumingin kay David, na may kaunting galit sa kanyang mga mata. Ang ginoong ito ay nagbayad ng 110 milyon, mayroon pa bang iba? Sabi ng host, nakatingin kay Joe Jigan. Dahil sa oras na ito, si Joji Chen lang ang patuloy na magbibid. 150 milyon. Dahan daw ang itinaas ni Joji Chen ang plate number. Biglang, 40 milyon ang nadagdag, at lahat ay tumingin kay David. Kung gusto nilang makita kung maglakas loob si David na idagdag ito, maging ang host ay nakatutok din kay David. 200 milyon.
Itinaas ni David ang plate number ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, huminga ng malalim ang lahat ng naroroon. Ang bibig na ito ay 200 milyon, at direktang tumaas ito ng 50 milyon. Masyadong sinadya. Kuya David, tumaas ng sobra. Bulong ni Hizigang kay David. Ang pagbid sa mga auction ay medyo tumaas ng presyo, kaya maaari mo ring subukan ang reserbang presyo ng kabilang partido. Ate Sonia, ang gwapo ng boyfriend mo. Hindi naman siya nagbubukas ng bangko, di ba? Tumingin si Guyufei kay David na may pag-usisa sa kanyang mga mata, na parang gusto niyang makita si David. Kabanata 313. Hindi pa panahon para sabihin mong kumakain siya ng malambot na kanin, ang gwapo niya ngayon. Bahagyang ngumiti si Sonia, pero medyo nagulat din siya, paano kaya ang daming pera ni David, pero napagplanuhan na niya na kahit walang pera si David, pagkatapos kunan ng picture si Zulien, tatawagan niya si Ruben para humingi ng pera, bilang pinakamayaman tao sa Horendel, ang pamilyang So ay mayroon pa ring ilang daang milyon. Mabangis na tiningnan ni Joe Gigan si David, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at nagsimulang lumitaw ang lamig sa kanyang mukha. 210 milyon. Tinitigan ni Joe G si David, nangangatol ang kanyang mga ngipin. 300 milyon. Nang hindi naghihintay na mahulog ang mga salita ni Joe Gigan, muling itinaas ni David ang kanyang card. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat, at lahat sila ay na-curious sa pagkakakilanlan ni David, ngunit ang host ay ngumiti at sumigaw, ang ginoong ito ay kumita na ng 300 milyon, 300 milyon, may nagbibid pa ba? Sa tingin ko ay hindi taga Yuncheng ang ginoong ito. Hindi ba tayo tugma ni Yuncheng? Kung ito ay kumalat, hindi na tayo mangangahas na tawagin muli ang pangalan ng gamot na ito. Kailangan kong sabihin na ang host na ito ay napakahusay. Pinukaw niya sina David at Joe Gigan sa ilang salita. Ngayon lang, sinabi ni Joe Gigan na natatakot siyang mapahiya si Yuncheng. Ngayon ay binanggit ito ng host. Sarili mong mukha. Sinulyapan ni David ang host sa stage at pinagalitan siya sa puso. Marunong talaga maghasik ng Discord ang lalaking ito para awayin ang mga tao para mas kumita sila. 310 milyon. Kinagat ni Joji ang kanyang mga ngipin at muling itinaas ang kanyang plate number. Hindi na nagdalawang isip si David, itataas na sana niya ang plate number, ngunit pinigilan siya ni Hizigang. Brother David, kahit na ito ay isang top-grade 1,000-year-old Snow Lotus, hindi ito sulit. Huwag ka nang tumawag ulit. Hinikayat ni Hizigang si David. Ang presyo sa oras na ito ay isang premium, at hindi na angkop na bilhin ito, at tiyak na malugi ka kapag binili mo ito. Kuya Hi, may isa pa akong gamit nitong Snow Lotus. Pagkatapos magsalita ni David, itinaas niyang muli ang number plate sa kanyang kamay, 350 milyon. Nagkaroon kaagad ng kaguluhan sa pinangyarihan. Lahat ay tumingin kay David na may walang katapusang kuryosidad sa kanilang mga mata. Gusto nilang malaman kung bakit nagbayad si David ng napakataas na halaga para bilhin ang Snow Lotus na ito. Kahit wala kang masyadong alam sa mga halamang gamot, alam mong matagal nang overpriced ang presyo. Ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus ay hindi katumbas ng halaga, pabayaan ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus na babad sa alak. Hindi kaya may sama ng loob ang binatang ito kay Joe Gigan at sadyang pinuntirya si Joe Gigan. Pumasok sa isipan ng lahat ang ganoong ideya, dahil maliban dito, wala na silang ibang maisip na dahilan. Ganoon din ang ginawa mismo ni Joe Gigan, nakasimangot ng mahigpit, at pinandilatan si David, anak, ang ibig mong sabihin ay ang matanda. Wala akong sama ng loob sa iyo, kaya bakit ako laban sa iyo? Ang mga tuntunin ng auction ay ang pinakamataas na panalo ng bidder. Kung nagustuhan ito ni Elder Joe, maaari kang magpatuloy sa pagbid. Bahagyang ngumiti si David. Humph! Ito si Yuncheng, huwag maging kampante. Huminga ng malamig si Joe Ji-chen at pinaalis ang mga tao. Nagalit si Joe Gigan at umalis, at ang lahat ay tumingin kay David na may kahabag-habag na mga mata.
Kung manggawas silang saktan si Joe Jigan sa Yuncheng, tiyak na walang makakain na prutas. 350 milyon, ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus ay nakuha ng ginoong ito. Masayang ibinaba ng host ang martilyo, at pagkatapos ay magalang na ibinigay ang Tianshan Snow Lotus kay David. Nakuha ni David si Zulien, inilagay ang natitirang pera sa auction account, at pagkatapos ay sinundan si Hizigang at umalis sila. Ang layunin ngayon ay nakamit, kaya hindi na kailangang manatili sa auction. Kuya David, nasaktan mo na ang Joe Jigan na iyon ngayon. Natatakot ako na hindi niya ito pakakawalan. Tsaka hindi ma-execute ang transaction mo. Paglabas ng auction, sinabi ni Hizigang na may pag-aalalang tingin. Kabanata 314. Hindi, huwag kang mag-alala, ang isang negosyante ay walang kaibigan o kaaway, tanging interes lamang. Gumagastos ako ng pera upang bumili ng kanyang mga gamot, at kumikita siya mula dito. Paano hindi gawin ang negosyong ito, lalo na ang isang malaking kliyente na tulad ko? Hindi ganoon kadaling hanapin. Bahagyang ngumiti si David, hindi man lang nag-aalala. Then, pupunta pa ba tayo sa Tongrentang? Maingat na tanong ni Hizigang. Siyempre, hindi pa nabibili ang mga gamit, bakit hindi ka pumunta? Tumango si David at dumiretso sa Tongrentang pagkasakay sa sasakyan. Sa Tongrentang sa oras na ito, galit na galit si Joe Jichen. Walang silbi, may mga tao pa sa Yuncheng na naglalakas loob na kalabanin ako, galit na galit ako sa akin. Inihagis ni Joji ang tasa sa lupa ng walang awang. Guro, gusto mo bang magpadala ako ng isang tao upang harangin ang Millennium Snow Lotus? Sabi ng isang binata na naka-black suit na nawawala sa kaliwang tenga. Ang taong ito ay tiwala ni Joe Jigan. Noong si Joe Jigan ay nakikipaglaban at pumapatay sa Yuncheng sa kanyang mga unang taon, ang binatang ito ay laging nasa tabi niya. Ngayon, kahit na naglinis na si Joe Jigan, hindi niya siya pinaalis. Saglit na nag-alinlangan si Joe Jigan, pagkatapos ay bahagyang sumimangot at sinabing, tandaan mong humanap ng lugar kung saan walang ibang tao, at huwag hayaang magdahilan ang mga tao. Nahirapan si Joe Jichen na maglinis, at kung sasabihin sa kanya ang totoo, magkakaroon ito ng masamang epekto. Ngunit talagang nagustuhan niya ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus. Hindi sa gusto ni Joe Jigan na magbenta muli para kumita ng pagkakaiba, ngunit gusto niyang gamitin ito bilang kayamanan ng tindahan ng bayan. Ang kayamanan ng kanyang kasalukuyang tindahan sa bayan ay peke, walang ganoon. Libo-libong taong gulang, ito ang dahilan kung bakit mas gugustuhin ni Joe Jichen na bilhin ito sa isang premium. Master, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng maraming taon, alam ko na kung paano gawin ito. Tumango ang binata at tumalikod na para umalis. Ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niyang pumasok sina David at Hizigang, at hindi nila maiwasang mapang-anga. Hindi inaasahan ni Joe Jichen nang makita niyang naglakas loob si David na pumunta sa kanyang tindahan. Elder Joe, nandito ako para kumpletuhin ang transaksyon na hindi pa natin nakumpleto. Dapat tayong magnegosyo ng may integridad. Dahil sinabi kong gusto kong bumili ng mga panggamot na materyales ni Lao Joe, hindi ako pupunta sa kalahati. Napatingin si David kay Joe Jigan nang may pagtataka at sinabing may mahinang ngiti. Batay sa integridad. Malamig na sumagot si Joe Jigan, kinuha mo ang aking 1,000 taong gulang na Snow Lotus, ngunit hindi ko inaasahan na pupunta ka sa aking tindahan. Mukhang hindi mo talaga ako sineseryoso. Ano ang sinasabi ni Joe Lau? Binili ko itong 1,000 taong gulang na Snow Lotus gamit ang sarili kong pera, kaya paano ko sasabihin na kinuha ko ito sa iyo? Nagkunwari si David na nalilito. Anak, huwag kang magpanggap na isang ina, mag-iwan ng 1,000 taong gulang na Snow Lotus, maiiwasan mo ang kamatayan, iwanan si Yuncheng, o iwanan ang iyong buhay. Malamig na sabi ng binata na may maliit na tenga kay David. Habang bumababa ang boses ng kabataan, 100 tao ang biglang hamarang sa direksyon ng pinto, at dahan-daang nagsara ang pinto.
Sa pagkakataong ito, namutla sa takot sina Hizigang at Guyufei, at mahigpit na hinawakan ni Sonya ang braso ni David. Elder Joe, may sasabihin, ito. Umalis ka na, wala kang kinalaman dito. Gusto ni Hizigang na makipag-usap at makipagkasundo, ngunit sino ang nakakaalam na nang ibukan niya ang kanyang bibig, siya ay napagalitan ni Joe Jigan, na ikinahiya niya. May balak ka bang magnakaw? May kaunting ngiti pa rin si David sa kanyang mukha, nang walang kahit katiting na takot. Boy, isa ka ring karakter, at ngayon ay maaari kang tumawa. Ang pinaka-hinahangaan ko kay Joe Jigan ay ikaw. Iniingatan mo ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus, at bibigyan kita ng 300 milyon, at hindi kita hahayaan sobra-sobra. Kamusta? Nakita ni Joe Jigan na si David ay hindi natakot, at ang kanyang mukha ay patag, at ang kanyang puso ay medyo mabalahibo, sa takot na may ilang kapangyarihan sa likod ni David. Kung tutuusin, ang gayong kabataang lalaki na kayang kontrolin ang daan-daang milyon sa kalooban ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Kaya nagplano si Joe Jigan na umatras at gumastos ng pera para bilhin ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus, na maaaring ituring na isang hakbang pababa para kay David. Kabanata 315. Ano ang pagkakaiba ng pagsunod sa isang tawag sa iyong negosyo? Sa isang kisap mata, mawawalan ako ng 50 milyon, na napakagandang kita. Inis na inis si David. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Joe Jigan, pagkatapos sabihin mo sa akin, ibenta mo ito ng maraming pera, o ibabalik ko ito sa orihinal na presyo. Walang sulit na ibenta. Umiling si David. Anak, sinusubukan mo bang gumawa ng toast? Gusto mo ba talagang pilitin ako? Lalong naging pangit ang mukha ni Joe Jigan. Ipapayo ko sa iyo na huwag gawin ito. Kung hindi mo ito gagawin, isa kang negosyante, at hindi normal na makipag-ayos sa isang deal, ngunit kapag ginawa mo ito, isa kang black shop, at hindi mo kailangang magsabi ng anumang mga patakaran para harapin ang itim. Tindahan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni David, at ang nakamamatay na aura ay nagsimulang tumago sa kanyang katawan. Damn! Sinong niloloko mo? Galit na sigaw ng binata at sinuntok si David. Hinailan ni David si Sonya at bahagyang napaatras. Si Lin Chanho, na nasa tabi niya, ay hindi napigil ang sumugod. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ng binata, at pagkatapos ay hinaila siya ng malakas, biglang nawala ng balanse ang katawan ng binata. Sinipa ni Lin Chanho ang binti ng binata, isang tunog ng basag ng buto ang narinig, at ang buto ng binti ng binata. Diretsong sinipa ni Lin Chanho. Nang walang kaunting paghinto, hinawakan ni Lin Chanho ang palso ng binata at inihagis ito ng malakas, natamba ang binata sa lupa at tinapakan ito ng isang paa. Napakalakas ng sipa na ito na diretsong nagpadepre sa buong dibdib ng binata. Tinatayang wala ni isang tadyang ang mabuti. Puff! Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ng binata, at ang kanyang mukha ay naging lubhang kahindek-hindek. Ito. Natigilan si Joe Jigan, ang binatang ito ang pinagkatiwalaan niya, at napakalakas niya. Sinundan niya siya ng maraming taon, ngunit natalo siya ni Lin Chanho ng 3 suntok at 2 sipa, at wala siyang lakas para lumaban. Ang lakas ni Lin Chanho ay tumaas ng husto pagkatapos uminom ng Julie Pill. Siyempre, hindi maaaring maging kalaban ang binatang ito. Sa oras na ito, natigilan din sina Hizigang at Guyufei, hindi nila akalain na kaya pala ni Lin Chanho na lumaban ng napakahusay. Damn! Play black with me? Kapag niloko kita, nagpapa-breastfeed ka pa. Mabangis na dumura si Lin Chanho, at pagkatapos ay sinipa ang ulo ng binata, direktang sinipa ang binata hanggang mamatay ngayon. Pagkatapos patayin ang binata, tumingin si Lin Chanho kay Joe Jigan, matanda, gusto mo bang subukan? Bagamat mayroon ding kung fu si Joe Jigan, siya ang kalaban ni Lin Chanho. Sa sobrang takot niya ay umatras siya at sinabing may maputlang mukha, ikaw. Sino ka?
Hindi ko mapapalitan ang pangalan ko, hindi ko mapapalitan ang apelyido ko, ako si Lin Chanho. Inalis ni Lin Chanho ang momentum ng kanyang underground emperor, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng nakamamatay na aura. Biglang nanlaki ang mga mata ni Zhou Jigan, at agad na tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, ikaw. Ikaw ang underground na emperador ng Horrendel, Lin Chanho, hindi, ikaw ang Tiger Master ng Horrendel. Nakilala rin ni Zhou Jigan si Lin Chanho sa panahong ito. Nakita na niya noon si Lin Chanho sa magkabilang panig, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi siya humanga. Bilang karagdagan, hindi niya inakala na si Lin Chanho, ang marangal na emperador, ay pupunta sa Yuncheng nang walang anumang pagkukunwari. Sa oras na iyon, mukhang pamilyar si Lin Chanho, kaya wala siyang pakialam. Ngayong sinabi ni Lin Chanho sa kanyang sarili, sa wakas ay naalala niya ito. Tiger. Lord Tiger, kasalanan ko lahat kung wala akong mata. Lumuhad si Zhou Jigan sa lupa ng may kalabog. Tama si Lin Chanho, huwag mong tingnan ang pakikipaglaban at pagpatay ni Zhou Jigan noon, taglay niya ang kamahalan ni Yuncheng, ngunit sa mga mata ni Lin Chanho, lahat ito ay pediatrics, at kilala rin ang pangalan ni Lin Chanho sa kalapit na lungsod. Hindi alintana kung ang pamilya Wei sa kabisera ng probinsya ay nang ahas na tingnan ng mababa si Lin Chanho, ngunit sa mga nakapaligid na lungsod ng Horrendel, sino ang nang ahas na tingnan ng mababa si Lin Chanho? Mr. Chen. Sinulyapan ni Lin Chanho si David, kung paano haharapin si Zhou Jigan, kailangan ni David na magsalita. Direktang lumakad si David kay Zhou Jigan, ang sabi ko lang, kung gagawin mo ito, magiging black shop ka dito. Nakikitungo ako sa mga itim na tindahan, ngunit hindi ako mahilig sumunod sa mga patakaran. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.